12:01 na po ng mga tanghali para po sa inyong mga panangalian ngayong araw na ito ng Miyerkules. Araw po ng tradisyonal na Baclaran Day. Medyo hindi naman matrapik masyado Pero kung matrapik sa may area na yan sa may bandang Baclaran. Okay, samahan po ninyo kami hanggang 1:00 ng hapon. At siyempre kasama po namin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIZ Radio at Elite 23 TV sa pag-atid namin sa inyo ng mga umaatikabong at umaarepeke nating mga balita at kasama rin natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Elite 23 TV ngayong araw na ito ng Miyerkules dito pa rin sa ating panatuntunang Senyor Balita! At siyempre nangunguna sa ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo para po mapababa yung presyo daw ng krudo. Suportado na po yan ng DOE. Pero aminado pong tali ang kamay sa issue ng supply. Yung supply ang problema, hindi talaga. Malaki, wala naman tayong sarili. Kaya sa supply lang tayo umaasa. Yun lang ang problema natin. 2 minutos, makalipas ang alas 12. Balita! Pagpapababa ng VAT sa langis, ayun, isinulong po sa Senado. At ang BOC o ang Bureau of Customs, handa pong mag-donate ng mga smuggled na oil. Ayan. Marami pa tayo smuggled na oil, no? Marami daw. Okay, yan po ang idadagdag sa atin. Senyor Balita! Ang sitwasyon naman ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino nating kababayan sa Middle East, ayon, mahigpit na pong binabantayan ng ating pamahalaan. Senyor Balita! Vice President Sara Duterte nagsampo na po ng kasong perjury laban po sa dating aide na si Ramil Madriaga. Senyor Balita! Yan po ang mga pangunahin nating mga balita. Siyempre ngayong araw na ito, bago po namin ibigay sa inyo ang nandiyan na ba? Wala pa. Okay, mamaya po, bibigay po namin sa inyo ang pag-asa at para po malaman natin ang pinakahuling lagay ng ating panahon bago namin ilaan sa inyo ang mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Ayan, andyan na po ang pag-asa para po sa pinaka-latest na lagay ng ating panahon sa katauhan po ng ating kasama, si Ginoong Benny Estareja ng pag-asa. Ginoong Benny, magandang tanghali. Nag-adjust lang tayo ng communication doon sa pag-asa. 4 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nawawala yung kanyang komunikasyon. Mamaya po, ibibigay namin siya. Samantala, ilan po sa mga pangunahing detalye ng ating mga balita. Suportado na po ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE o OIMB ang pagbibigay po ng special powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit, Aminado si DOE o OIMB Director Attorney Rino Abad na tali ang kamay ng Pilipinas pagdating po sa usapin ng pag-i-import ng produktong petrolyo, may giyera man o wala dyan po sa Middle East. Well, ang emergency powers ay within the scheme ng estratehiya naman ng buong bansa, ng buong government. Hindi na ho kakaiba yan. At ang maganda ho dyan, kontrolado naman ng Kongreso yung mga parameters na ibibigay, including the period kung kailan siya i-exercise. At ang effect naman yan ay mapabilis yung kung anong programa ang pwedeng magawa ng government para din sa kabutihan ng ating mga kababayan. So, definitely, we fully support yung ganyang mekanismo para ho mapabilis ho talaga. Kakaiba ho kasi ang bilis pag ganyan ho ang binibigay na power sa ating executive. At of course, yung effect niya sa bilis din ng aksyon ng mga department. Ayon pa kay Abad, mayorya ng mga ASEAN at East Asian countries
ang nag-aangkat ng krudo sa gitnang silangan kahit na ilang kapitbahay ng Pilipinas ay may sariling supply. Bagamat mayroon naman anyang ibang mapagkukunan sa labas ng Asia tulad po ng Canada o Russia, malayo po ang mga ito at posibleng mas magmamahal ang presyo nito at ang krudo kung mag-i-import sa mga nasabing bansa. Talagang wala tayong choice, nor yung buong ASEAN, nor yung buong Asia Pacific. Hindi ho tayo nag-iisa. Lahat ho yan magsusource na lang ho away from Middle East kung tatagal pa ho. Like, sinasabi ni President Trump na baka umabot ng 1 month. Wala ho talagang choice kundi mag-source tayo sa ibang part ng mundo, no? Away from Middle East. Samantala, humingi ng pangunawa si Abad sa publiko na posibleng pagsilid pa ng presyo ng krudo sa merkado kaugnay ng kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Of course, hindi ho natin masabi talaga na talagang kailangan ho natin na nag-deregulation tayo. Wala na ho talagang facility, wala na nga ho talagang trading arm ang ating government. Unfortunately, ibinigay ho natin to sa participation ng mga private sector. So, more than ever, we have to recognize yung importansya ng very close and harmonious relationship with the oil companies. Kasi tayo din ang gumawa ng sistema na ibigay natin sa kanila yung trabaho na yan. At of course, we recognize at most recognition na we have to really closely work with the oil companies. Ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Rabad sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! At alingin na po natin si Ginoong Estareha ang ng Pag-asa. Alamin nga natin ng kalagayan ng ating pinaka-latest na lagay ng panahon. Mr. Estareha, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo, din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa may Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands. Yan ay dahil pa rin sa easterlies. At itong easterlies din po o yung hangin galing Pacific Ocean magdadala rin in general ng bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yung amihan nandun lamang po sa may Batanes at Mabuyan Islands, doon lamang may bahagyang pagbaba ng temperatura pa rin. But yung easterlies magkukos ng mainit at malinsangan na panahon lalo na ngayong tanghali at sasamahan po mamayang hapon ng mga pulupulong pagulan at mga localized thunderstorms or mga pagkidlat, pagkulog. Yung ating heat index o yung posibleng maramdaman ng ating katawan, dito sa Metro Manila, naglaro kahapon sa 36 to 37 degrees Celsius at posibleng similar din po yung mararamdaman nating init for today. Ngayon din sa mga nearby areas, habang ang pinakamataas na heat index na naitala kahapon at yung maitatala po sa ngayon ay dito pa rin sa may Coron, Palawan with 42 degrees Celsius of heat index. Delikado po ito. Lalo na kapag directly exposed po tayo sa sikat ng araw, posible ito mag-cause ng mga heat exhaustion or worst case po is heat stroke. Habang dito naman sa Metro Manila, pinapayuhan pa rin natin ang ating mga kababayan na uminom po ng maraming tubig and make sure na meron tayong proteksyon sa init, kagaya po ng sombrero at payong at yung pagsuot din po ng maninipis ng damit. Yan muna latest muna dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareha, magandang tanghali po. Maraming salamat, Ginoong Benison Estareha. Ang pinaka-latest po ng lagay ng ating panahon mula po sa Pag-asa. Nagatid sa ating orasan, 9 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Sa mga karagdagang mga detalye pa rin ng ating mga pangunay mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Kumpiyansa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kagad mararamdaman yung pong epekto ng oil price shocks ng bansa o dito po sa ating bansa. Ito dahil may proseso, anya, bago ito tuluyang makaka-epekto sa presyo ng ating mga bilihin. Ayon po kay Pangulong Marcos, posibleng tumaas ang presyo ng ilang consumer goods dahil po sa inaasahang pagtaas ng presyo ng langis at pagkaantala sa global supply chain. Pero nakadepende pa rin ito sa kung gaano katagal ang krisis. Git pa ng Pangulo, sa ngayon patuloy pa rin bumibiyahe ang mga barkong may dalang produkto patungong Pilipinas. At kaya naman umaasa ang punong ekotibo na matatapos agad ang krisis bago patuluyang maramdaman ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Senyor Balita! Yan muna natin ang Senado.
Panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin ang excise tax sa oil products kapag merong emergencies. Inihain na po dyan sa Senado. Ang detalye mula kay Sally Ortega Bueno. Sally? Naghain si Senator Bam Aquino ng panukalang batas na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng pambansa o pandaigdigang krisis sa pang-ekonomiya. Layunin ng Senate Bill No. 1923 ni Senator Aquino na amyendahan ang Section 148 ng National Internal Revenue Code of 1997 upang pahintulutan ng Pangulo na suspindihin ang koleksyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo kapag may national emergency o kung nakataya ang kapakanan ng publiko batay sa rekomendasyon ng Secretary ng Department of Finance. Nagbabala si Aquino na ang mabagal o hindi angkop na pagtugon ay maaring magpalala ng sitwasyon na ekonomiya lalo na sa mga pamilyang mababa ang kita at mga manggagawa na walang kita at walang sapat na panangga laban sa biglaang pagtaas ng presyo. Sinabi pa ni Senator Aquino na pangunahing tatamaan nito ang mahihirap nating kababayan lalo na't umaakyat ang halaga ng mga bilihin pag tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Layunin ng panukalang batas na mabigyan ng pamahalaan ng isang praktikal na kasangkapan upang protektahan ang mga consumer, suportahan ang transport operator at maliliit na negosyo, makatulong sa pagpapatatag ng lokal na presyo kapag ang pandaigdigang kalagayan ay nagbabanta sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Inatasan din sa panukala ang Secretary ng Department of Finance batay sa rekomendasyon ng Commission o Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na maglabas ng kinakailangang implementing rules and regulation sa loob ng 30 araw mula sa pag-iral ng batas. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Sally Ortega Bueno, direktamente mula pa rin po dyan sa Senado. Nagatid sa ating orasan 13 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, may report tayo mula kay Jopel Pelenyo. PNP iniimbestiga na po ang nasa likod ng peking abiso ng class suspension dahil daw po sa gulo sa Middle East. Alamin nga natin ang detalye mula kay Jopel Pelenyo. Jopel. Pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. ang kumalat na peking anunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho dahil sa pangamba ng posibleng umanong spillover effect ng sigalot sa Middle East. Pahayag ni General Nartates, kanya nang inatasan ang Anti-Cybercrime Group para tukuyin ang nagpakalat ng fake news sa social media nang sa gayoy mapatawan ng kaukulang parusa. Nakasaad sa peking anunsyo na kansilado na umano ang klase at trabaho mula Marso 4 hanggang Marso 6. Una nang inayag ni General Nartates na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad ng bansa kasunod ng gulo sa gitnang silangan. Inilagay na rin aniya sa heightened alert ang buong PNP upang mapigilan ang sinasabing spillover effect. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. 14 minutos na. Makalipas ang alas 12 na tanghali. Samantala, bukas naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na i-donate ang mga nasabat nilang smuggled oil bilang tugon sa negatibong epekto sa Pilipinas ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Tiniyak ito ni Commissioner Nepomuceno sa gitna ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan siya ng Kongreso ng dagdag kapangyarihan o emergency powers para bawasan ang excise tax sa langis upang mapababa ang presyo ng krudo. Gayunman, nilinaw ng hepe ng adwana na hindi na kailangan magkaroon ng emergency bago magamit ang mga nasabat na puslit na langis dahil mismo sila sa ahensya ay handa itong i-donate.
Actually, yung mga nahuli naming na mga illegal o smuggled na mga petroleum products, kagaya ng diesel, hindi na po kailangan ng emergency po doon. Ako po mismo bilang commissioner, pwede ko pong i-donate po yan. Kaya lang, sa kapangyarihan ko, ang donation po namin ay hanggang sa mga iba't ibang ahensya lang po ng pamahalaan. Kaya noon pa man, i-donate ko po yan sa, halimbawa, sa Coast Guard, sa Navy, kahit sa Police. Subalit, pag hindi na po sila yung pagdodonatan, yan, kailangan po ng emergency powers po dyan. Halimbawa, i-donate na po sa private sector, hindi po yun kaya ng commissioner po. Yan po, kailangan na po ng mas mataas na level po ng decision po yan. Ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 6 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali, may report tayo mula kay June Sampson. Pagdadagdag ng 4 na bagong respondents sa plunder case ni Senador Revilla, kinuwestiyon. Ang detalye mula kay June Sampson. June? Senyor, marihing kinuwestiyon ng kampo ni dating Senator Bong Revilla ang pagdagdag ng National Bureau of Investigation ng 4 na bagong mga respondents sa reklamong plunder na kinakaharap nito sa Department of Justice. Ang pagkwestiyon ay sa pamamagitan ng inihaing motion for opposition na isinumite ng mga abogado ni Revilla sa pangunguna ni Attorney Francesca Senga. Nitong nakaraang buwan lang ay nagdagdag na ang NBI ng panibagong mga pangalan o respondents sa plunder case na isinampa sa DOJ. Ito ay sina dating Department of Public Works and Highways National Capital Region Engineers Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan, Roel Umali at Arturo Gonzales Jr. Kaya kinwestiyon ng kampo ni Revilla kung bakit nadagdagan ng 4 ang mga kapwa respondents sa reklamo. Iginiit ng kampo ni Revilla na ang hakbang ng NBI ay malabo o hindi malinaw ang rason sa pagkakadagdag ng panibagong mga respondents. Ang 4 na mga bagong respondents ay hindi pa naghain ng kanilang counter affidavits at humiling na mabigyan ng palugit, kaya muling itinakda ang pagdinig sa March 13. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat yun. Nagatid sa ating orasan, 18 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nakamonitor po 24/7 ang pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Ayon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naka-alerto po ang mga kawani ng embahada para bantayan ang kalagayan ng mga OFW at iba pang Pilipino sa riyon, pati na po ang kanilang mga pamilya. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, bukas ang hotline ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang magbigay ng agarang impormasyon at tulong. Bukod dito, patuloy din ang koordinasyon sa mga lokal na otoridad para matukoy kung kailan ligtas magsagawa ng repatriation para po sa mga nais ng umuwi. Sa pinakauling tala, nasa 1,416 na mga Pilipino na po sa gitnang silangan ang nagpahayag ng kagustuhang makabalik dito sa ating bansa. Senyor Balita! Nagbabalik si Senyor Ortega Bueno sa Senado. Congressman Suntay pinagsosorry po sa aktres na si Ann Curtis ng isang senador. Alamin natin ang detalye mula kay Sally Ortega Bueno. Sally? Dapat na mag-sorry o humingi ng paumanhin at makipagayo si Quezon City Representative Bong Suntay sa aktres na si Ann Curtis. Ito ayon kay Senator Risa Ontiveros ay dahil wala kahit anong excuse o katwiran ang kasuklam-suklam na lumabas sa bibig ng kongresista. Ayon kay Hontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, nakakabahala na patuloy pa ginigit ni Suntay na walang mali sa kanyang sinabi sa isang hearing sa Kamara. Paalala ng senadora, umiiral ang ginawa nilang batas na bawal bastos law, tinutukoy ang Safe Spaces Act o Republic Act 11313 na nagbabawal at nagpaparusa sa mga sexual comments at suggestion. Bilang mambabatas, dapat anyang alam ni Congressman Suntay at higit sa lahat ay katungkulan niyang sundin ng kongresista ang naturang batas. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Senyor Balita! Maraming salamat, Shelly. Mula po sa Senado, nagatid sa ating orasan 20 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nagsampa ng kasong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa kanyang self-proclaimed bagman na si Ramil Madriaga. Kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., tumungo ang pangalawang Pangulo sa Office of the City Prosecutor sa Taguig upang formal na isampa ang reklamo. Kasama rin ng pangalawang Pangulo ang 5 testigo kabilang si dating VP SPG Commander Colonel Raymond Lachica, Deputy Group Commander Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at dating OBP spokesman Reynold Monsayak. Bate sa complaint na affidavit, ipinasinungalingan ni VP Sara ang mga paratang ni Madriaga at iginit na hindi na ito kilala at wala silang personal na relasyon. Kumpiyansa naman ang kampo ng Vice Presidente na sapat ang inihain nilang ebidensya para makakita ng probable cause ang piskalya at matukoy na may reasonable certainty of conviction ang kaso. Senyor Balita! Binabantayan na ng pamahalaan ng galaw ng peso-dollar exchange rate natin sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may direktang epekto ang palitan ng piso at dolyar sa remittances ng mga overseas Filipino worker, kaya mahalagang tutukan ito habang may umiiral na kaguluhan sa rehiyon. At hindi pa niya matiyak ang magiging balanse ng piso at dolyar dahil nakadepende ito sa haba ng sigalot dahil ayon sa naunang payag ng Amerika, maaaring tumagal ng 4 hanggang 5 linggo. At gayunman, umaasa si Pangulong Marcos na hindi na ito haba pa. At sa ngayon, tiniyak ng Pangulo ang maingat na pagpaplano ng pamahalaan upang mabawasan ang posibleng epekto ng krisis sa ating ekonomiya. Senyor Balita! Nagbabalik si John Samson. Nung napaulat na disqualified na ang isang kandidato sa special election dyan po sa Antipolo, fake news. Ayon po sa COMELEC. Alamin natin ang detalye mula kay John Samson. John! Go ahead, John. Tingnan natin mamaya si John, ha? Sadali lang. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita pa rin natin. Samantala, kampante po ang Philippine Embassy sa UAE sa binibigay na proteksyon ng Emirati government sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Philippine Ambassador to UAE, Alfonso Ver, nananatiling stable at kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon sa nasabing bansa. Nilinaw din ng embahador na wala pang nakataas na anumang alert levels sa UAE. UAE officials reiterated that, alam niyo, the situation across the UAE is stable and fully contained. No? Lahat ng authorities working efficiently from the defense up to, interception of the missiles and pagdating dito, taking care of all the citizens and even the expatriates. So, we are very confident here. Nananalig tayo sa protection na binibigay at nakukuha natin from the UAE government. As to the alert levels, dito, it's calm, it's stable kasi pag sinabi mong alert, merong mga movements, merong mga here it's parang it's business as usual, no? Meron lang mga, of course, guarded optimism and guarded situations. Sa kabila nito, tiniyak ni Ver na nagpapatuloy ang serbisyo ng embahada sakaling may mga overseas Filipino workers sa UAE na mangailangan ng tulong. Of course, we remain open. Our lines of communication are open. We are physically open. Kapon na bukas kami, may mga nagpunta pa rin. Although sinasabi namin, please do not take unnecessary movements outside of your house kung hindi naman kailangan. Pero bukas pa rin kami. May mga aplikante din kami kung makinig lang parati sa official news, pati sa mga advisory namin. Dinig ni Philippine Ambassador to the UAE, His Excellency Alfonso Ver, sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Balikan natin si... Pwede na? Balikan natin si John Samson. John?
Naglabas ng fake news alert ng Komisyon ng Elections kaugnay sa kumakalat na disinformation sa social media post ng VIS News Media na nagsasabing diskwalipikado na sa halalan si Bong Acop. Nilinaw ng COMELEC Task Force Katotohanan, Katapatan, Katarungan o KKK sa halalan at ng Office of the Spokesperson na wala pang desisyon ng Commission and Bank sa election offense complaint na inihain laban kay Bong Acop noong March 2 ng taong kasalukuyan. Si Acop ay kandidato bilang kongresista sa 2nd District ng Antipolo City kung saan isasagawa ang special elections sa March 14 matapos na bakante ang pwesto dahil pumanaw si Congressman Romeo Acop. Pinayuhan ng COMELEC ang publiko o mga botante sa ng distrito na tiyaking beripikado ang mga impormasyong nakikita sa social media at umiwas sa pagpapakalat ng maling balita kaugnay sa nalalapit na halalan. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat Jun Samson. Magbabalik po kami sa mga karagdagan pa ring mga detalye at report ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, ika-4 ng buwan ng Pebrero, ng Marso. Magbabalik po kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang parala. Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by Arena. Tuloy-tuloy tayo, 31 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali pa rin. Yung mga nanananghalian pa dyan, medyo nakakape na yung iba, no? Pero ito, nakisingit tayo ng konting pakape. Ayan, baka subo-subo ng konti. Sarap pala talaga yung gulunggong. Okay, 31 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report muna tayo tatanggapin mula kay Gilbert Perdez sa Palasyo ng Malacanang. Pahayag ni Congressman Bong Suntay tungkol po sa pagbabanta ni BP Sara laban kay Pangulong Marcos, kinontra po ng Malacanang. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Gilbert Perdez. Gilbert? Binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na seryoso ang anumang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ito man ay biro o may kondisyon. Itong naging tugon ni Castro sa payag ni Congressman Bong Suntay na hindi raw dapat ituring na seryoso ang naturang banta. Ayon kay Castro, malinaw sa batas ang saklaw ng grave threats na tumutukoy daw sa pagbabanta na gumawa ng krimen laban sa isang tao sa kanyang dangal o sa ari-arian. Anya, kahit may kasamang kondisyon ng pahayag, nananatili raw ang elemento ng intimidation at paglikha ng takot at pangamba sa taong pinatutungkulan nito. Binigyan din ng opisyal na hindi dapat minamaliit ang gantong mga salita, lalo na kung ang tinutukoy ay ang buhay ng Pangulo ng unang ginang at ng dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag ni Castro, kung isang ordinaryong mamamayan ang makatanggap ng tawag na may gantong pahayag, tiyak daw na makakaramdam din ito ng takot. Git ni Castro, nasasabi lamang ito ni Suntay dahil hindi sila ang natitreten o yung pinagbanta ng buhay. Sa kabila naman ng naging usapin at batikos mula sa ilang sektor, kabilang ang ilang grupo ng kababayan, nanindigan ang palace official na ang pangunahing issue ay ang bigat at implikasyon ng mismong pagbabanta. Patron 13, Gilbert Perdez para sa himpilang may tolalas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat Gilbert, direktamente mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang. Madalang may report tayo mula kay Aya Yupanco, ang ating Patrol 5. Manila Mayor Isko Moreno, inatasan po yung lahat ng mga pribado at pampublikong paaralan sa Maynila na sa loob na lamang ng campus magsagawa ng graduation ceremony. Ayan na, medyo tipid na. Okay, alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Aya Yupanco. Aya? Inatasan ni Manila Mayor Isko Moreno ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila na sa loob na lamang ng school campus magsagawa ng graduation ceremony. Sa gitna ito ng pangambang pagsipa pa ng presyo ng krudo at upang makaiwas na rin sa karagdagang gastusin ng mga magulang. Bukod dito, ipinag-utos din ng alkalde na kanselahin yung lakbay aral, pagbabawal sa non-essential travel at pagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng kuryente.
Alinsunod dito sa Executive Order Number 7, Series of 2026 na nag-aatas ng 50% na pagbabawas sa konsumo ng gasolina sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan lungsod bilang paghahanda sa krisis sa langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ito yung Batal number 5. Ay yung pang-operasyon ng Parlamento ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Daya. Samantala, ipinabubusisi po ni Senator Amy Marcos sa Senado sa ilalim ng Resolution number 333 kung sapat ang reserbang petrolyo sa bansa at kung may nakahandang aksyon ang gobyerno sa pinangangambang energy shock o biglaang kakapusan ng supply at biglaang pagtaas ng presyo. Ayon po kay Senador Marcos, nakakabahala ito dahil hindi niya aabot sa 1 buwan ang nakareserba ngayong LPG at kulang sa 2 buwan ang nakaimbak na gasolina. Anya, rekomendasyon ng International Energy Agency na mag-imbak ang bawat bansa ng petrolyo na pang 90 araw. Ngunit sinabi ng Pangulo na pang 50 hanggang 60 araw ang stockpile ng petrolyo sa bansa. Binigyan din ng senador na kinakailangan may malinaw at konkretong emergency plan para dito lalo't walang katiyakan kung hanggang kailan ang gyera dyan po sa Middle East. Senyor Balita! Nagbabalik si Jun Samson. Condotel para po sa mga bilanggong Chinese sa Occidental Mindoro, itinanggi po ng Bucor. Alamin nga natin ang detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, inatasan na ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang kanyang Deputy Director General for Administration na imbestigahan ang napaulat na nabibigyan umano ng special treatment ang mga Chinese nationals na nakapiit sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Gayunman ay iginiit ni Katapang na ang aligasyon ay bahagi lamang na demolition job na naglalayong sirain ang kanyang reputasyon dahil nagpapatuloy ang ilang mga paghihigpit at mga pagbabago sa Bucor. Samantala, kumpiyansa naman si Katapang sa kanyang mga accomplishments at nagpapatuloy na mga programa. Kaugnay niyan ay itinanggi rin ni Superintendent Correctional Senior Superintendent Roger Boncales na bagong upo pa lamang sa pwesto na mayroong manong kondotel sa pasilidad at iginit na ito ay kasinungalingan. Tiniyak nito na walang kondotel sa naturang pasilidad. Sa halip ay mayroon anya doon na 34 na mga conjugal rooms na nakadisenyo para sa bumibisitang mga pamilya na may standard feature ng correctional facilities at hindi ito luxury housing. Patrol 24, June Samson, para sa Impiling Metodong Lakas, DWIG. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June Samson. Nagandit sa ating orasan. 38 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inalampag na ni Senador Loren Legarda ang economic team ng bansa na paghandaan ang posibleng epekto ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan sa supply at presyo ng enerhiya at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Ayon kay Senador Legarda, ang bawat pagsabog sa gitnang silangan ay tumatama rin bagamat hindi direkta sa bulsa at sikmura ng mga Pilipino sa Pilipinas. Anya, maaaring humantong ang naturang kaguluhan sa pagtaas ng presyo ng gasolina na umahantong sa mas mataas na pamasahe at pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangangailangan. At ayon kay Senador Legarda, lumalalang tensyon sa gitnang silangan ay hindi na simpleng hidwaan sa kabilang dako ng mundo. Binigyan din ni Senador Legarda na mabilis na lumalaganap ang hidwaan sa Middle East sa mga karatig bansa at nagbabadya ng seryosong panganib sa kalakalan, enerhiya at trabaho, lalo na sa mga bansang pinagtatrabahuhan ng libo-libong mga Pilipino. Senyor Balita! Nai-report mo na si Jopel Pileño. PNP, AFP at Philippine Coast Guard higit na pinagtibay ang kanilang strategic communication plan pagkakaisa kasunod po ng ikinasang pulong
sa Campo Crame. Alamin nga natin ang detalye mula kay Jopel Peleño. Jopel! Higit pang pinalakas ng PNP, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang kanilang ugnayan para siguruing mapanatili ang kaayusan, seguridad at kapayapaan sa buong bansa. Kasunod ito ng ginanap kahapon na ikalimang National Joint Peace and Security Coordinating Center meeting sa Campo Crame. Present sa pulong na pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melancio Natates Jr., sina AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan at PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Natalakay dito ang mga ikinakasan nilang hakbang gaya ng intelligence, joint operations, logistics, education and training cells, cyber, civil community relations, legal at investigation operations. Pinagtibay din sa pulong ang Resolution number 01-2026 na naglalayong tiyakin ang stable internal peace and security at ang joint letter directive para magkaroon ng iisang guidelines ukol dito. Opisyal ding inilunsad ng mga kinaukulang ahensya ang Joint AFP-PNP-PCG Strategic Communication Plan pagkakaisa para sa mas sistematikong pagsasagawa ng operasyon. Pag-iibayuhin din ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang information sharing upang makalikha ng iisang estratehiya para mapaigting ang seguridad sa buong bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Nagatin sa ating orasan, 41 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik ang Palasyo ng Malacanang. Andun pa rin si Gilbert Perdes. Congressman Bong Suntay, inupakan ng Malacanang kasunod ng pahayag nito tungkol kay Ann Curtis. Alamin nga natin ang detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Nanindigan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maaaring pumasok sa paglabag sa batas ang paglalantad at pagmamalaki sa publiko ng malaswang pagpapantasya laban sa isang babae. Ayon kay Castro, kung ang pag-iisip ay nananatili lamang sa utak o puso ng isang tao, hindi ito may tuturing na krimen. Ngunit kapag ito ay binulalas at ipinahayag sa publiko laban sa isang partikular na babae, may tuturing na raw itong isang sexual innuendo at maaaring saklaw ng Safe Spaces Act. Ginawa ni Castro ang pahayag kasunod ng statement ni Congressman Bong Suntay tungkol sa actress na si Ann Curtis. Sa tanong kung siya ba ay na-offend bilang babae, sinabi ni Castro na nasaktan daw siya para sa lahat ng kababaihan. Anya, hindi dapat ituring na karangalan para sa isang babae ang maging paksa ng malaswang imahinasyon na pinagmamalaki pa raw sa publiko. Dagdag pa ng opisyal na hindi dapat magkaiba ang pagtingin sa gantong pahayag kung ito man ay binitiwan ng isang ordinaryong tao sa kanto o ng isang taong may titulo at nakasuot ng Amerikana dahil pareho lamang ang epekto nito sa dignidad ng kababaihan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. 42 minutos. Makalipas ang alas 12 na tanghali, pinag-aaralan na po ng pamahalaan ng iba't ibang pamamaraan para maibsan ang epekto ng inaasahang pagsirit sa presyo ng langis. Ito'y sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang sa inikinukonsidera ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga bus sa mga pangunahing ruta. Gayon din ang pagpapanatili ng mas mababang pamasahe sa mga pampublikong transportasyon para maibsan ang gastusin ng ating mga commuter. At sinabi ni Pangulong Marcos na titingnan rin nila kung anong ayuda pa ang maaaring ipagkaloob sa ating mga manggagawa. Sa ngayon, kasado ng ipatupad ang Fuel Subsidy Program para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at pangisdaan sa oras na umakyat sa $80 per barrel ang halaga ng krudo sa world market. Senyor Balita! Ito probinsya muna tayo. Dumako tayo sa Central Luzon. Dalawang lalaking sangkot sa gulo sa Guagua, Pampanga na hulihan ng shabu ng pulisya, kulong. Alamin natin ang detalye mula kay Johnny Gole. Johnny?
Yes, Senyor, magandang tanghali. Salamat. Itong dalawang lalaki ay bagsak ngayon sa loob ng kulungan dito sa Guagua Police Station. Ang kanilang kinahantungan matapos silang mahulihan ng dalawang plastic sachet ng shabu. Matapos itong kaguluhan na naganap sa nasabing lugar. Rumisponde itong mga kagawad ng Guagua Police Station dahil sa nasangkot nga itong mga suspect sa naganap na kaguluhan sa nasabing lugar bandang alas 8 kaninang umaga. Sa isinagawang investigasyon ay nagkaroon ng komusyon do sa traffic incident o sa traffic violation itong dalawa, at nang imbestigahan nga sila nitong nagresponding pulisya ay nakuhaan sila ng droga sa kanilang mga pag-iingat. Sa ngayon ay maharap itong dalawang suspect sa kasong paglabag sa Section 11 o Possession of Illegal Drugs sa ilalim nitong Republic Act 9165 o higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dito sa Piskalya, habang kasalukuyang nakadetine na sila dito sa Guagua Police Detention Cell. So yan ang update buhat dito sa Gitna Luzon. Ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrol, nag-uulat si Pila Metodo Lakat, DWIT, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Johnny. Kalinga salamat at magbabalik kami sa mga karagdagan pa rin mga detalye ng ating mga balita at report mula pa rin sa mga kaagapay natin ng mga bumubuo na reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. Paalala po lamang pagkalipas ng ilang sandali. Oras natin 46 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras. 5 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May flash report tayo mula kay Jun Samson. DWIZ Flash Report. Labing isang vice mayor at isang mayor. Kumpirmado po nasa Middle East ngayon. Bakit? Alamin ka natin ang detalye mula kay Jun Samson. Jun! Senyor, kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagtungo sa Middle East ng 11 vice mayor. Sa idinaos na kapihan sa Manila Bay ay nilinaw naman ni Remulla na pawang may mga travel authority ang 11 local officials. Binanggit din ni Remulla na may kasamang mayor ang grupo na taga-lalawigan ng Bulacan, ngunit hindi tinukoy ang pangalan ng alkalde. Sinabi rin ni Remulla na sariling pera ang ginastos ng 11 opisyal sa kanilang pagbiyahe sa Dubai, ngunit hindi niya official business ang kanilang pagtungo doon, kundi ito ay isang personal travel. Tiniyak naman ni Remulla na iimbestigahan ng kanyang tanggapan ang hindi pinangalan ng alkalde kung may balidong papeles at travel advisory. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Saan kaya sa Bulacan yun? Saan kaya sa Bulacan yun? Mukhang hindi ko alam yun Naisahan ako dun kakapahin ko nga mga taga Bulacan. Saan sa Bulacan na ng mayor ay nandyan ngayon sa Dubai? Dubai ba? Okay. At mukhang, may official bang bisita? Ngayon hindi kayo makaalis. Yan ang hirap. Inabutan kayo ng giyera dyan. Okay, 52 minutos na. Makalipas ang alas 12 na tanghali. May paalala lang po ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro. Laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Leandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po yung mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Senyor Balita! Yung mga taga-Bulacan, bigyan niyo ako ng tip kung sino ang walang mayor ngayon dyan, Sino ang walang mayor ngayon dyan, Kapain niyo nga, pakitawag niyo lang sa akin,
53 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Gilbert Perdes. Malacanang bukas sa implementasyon ng 4-day work week, bunsod ng krisis sa Middle East. Detalye mula kay Gilbert Perdes. Bukas ang Malacanang na pag-aralan ang mungkahing 4-day work week bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid. Sa gitna na rin ang inaasang epekto sa bansa ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maaari itong pag-aralan ng gobyerno, lalo na kung lalala pa ang sitwasyon sa gitnang silangan. Iyon man nilinaw ng opisyal na sa ngayon wala pang formal na talakayan tungkol sa naturang panukala. Matatandang ipinatupad na rin noon ang 4-day work week at work from home arrangement sa ilang tanggapan ng gobyerno nung kasagsagan ng pandemya, habang nabanggit naman kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may direktiba na raw siya sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at sa publiko na magpatupad ng mahakbang para sa pagtitipid sa enerhiya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Metodolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Samantala, maraming salamat Gilbert. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na pag-uusapan ng mga senador ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humingi sa Kongreso ng pahintulot para suspindi ng excise tax sa petrolyo. Ito'y sakaling tumaas ng gusto ang presyo ng langis dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Suportado naman ni Senate President Soto ang hakbang basta't makatutulong anya ito sa publiko. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, dapat seryosong ikonsidera ang plano ng Pangulo lalo na kapag lumalala pa ang sitwasyon sa Middle East. Sangayon din si Senador Sherwin Gatchalian na ikonsidera ang plano ni Pangulong Marcos. Senyor Balita! May report muna tayo sa kamera. Nandun ang ating kasamang si Jelly Mendez. Ayun, yung impeachment proceedings laban kay VP Sara, Constitutional Forum at hindi isang pantasya ayon po kay Justice Panel. Alamin natin ng detalye ng balitang yan mula kay Jelly Mendez. Jelly! Yes, senyor, nanindigan ang House Committee on Justice na Constitutional Forum at hindi isang nagpapantasya ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng deliberasyon para sa determinasyon ng sufficiency in substance sa ikatlo at ikaapat na impeachment complaint. Sinabi ni Committee Chairperson at Batangas Representative Jervin Luistro na ang komite ay hindi sinehan o komedya, kundi pagdinig sa pananagutan. Hindi rin anya patungkol sa premonition at imahinasyon ang impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Naniniwala si Luistro hindi dapat matakot ang bawat miyembro na hayaang umusad ang constitutional process, lalo't hindi naman ito usapin ng political convenience, mga personalidad at labanan ng mga kampo. Iginit ni Luistro na ang pagbabanta ay seryoso at hindi biro, lalo na kung ito ay mula sa mataas na opisyal ng gobyerno. Inihalimbawa ni Luistro ang pahayag sa pagdinig ni Congresswoman Janice Degamo kung saan ay nakatanggap din ng pagbabanta sa buhay ang kanyang asawa na si Governor Ruel Degamo bago ito pinatay. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang pagdinig, senyor, kaugnay naman sa ikaapat na reklamo para timbangin yung bigat na mga aligasyon laban kay VP Sara. Mamaya din pagkatapos ng himay dun sa ikaapat na impeachment complaint kay VP Sara na inihain niya ng private citizen na si Attorney Nathaniel Cabrera ay pagbobotohan naman ng buong committee ang bigat ng reklamo kung sufficient in substance ba yung ikatlo at ikaapat na impeachment complaint. Magkahiwalay ito, senyora, na pagbobotohan ng komite yung impeachment complaint, yung ikatlo at ikaapat na impeachment complaint bago gumawa ng committee report ang Justice Panel para naman iakyat sa plenary ng Mara. At yan ang latest update sa Patrol 30. Diyan rin sa Guulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! At maraming salamat, Jelly. Direktamente sa Kamara. Samantala, bilang panguling balita natin, suportado ni House Ways and Means Committee Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo ang panawagang agarang suspindi ng fuel excise tax sa bansa.
Katulad ito ng naranasang krisis sa gitnang silangan na posibleng magbitsa para tumaas ang presyo ng crude oil sa pandaigdigang merkado. Para kay Kimbo, dapat magpasa ang Kongreso ng panukanang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang fuel excise tax at ang tumitinding tensyon dyan po sa Middle East. At yan po ang kabuang mga detalye ng ating mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo na reportorial team ng DWIZ Radio Tali 23 TV. At bago tayo tuluyang magwakas, patama ko tayo. Hindi ka magiging masaya kung ang batayan mo ng kaligayahan ay ang buhay ng iba. At susunod na po ang ating kasama, walang iba kundi si Anton sa kanyang palatuntunan na ayan. Si Anton, susunod na si Anton. Okay, sa kanyang showbiz na showbiz. At siyempre si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, happy 45th anniversary po sa Eternal Plans Incorporated. At siyempre si Senyor Pacheco po minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta